Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Well, throwback video po itong pinapakita ko. Kasi marami pong Aldab Nation ang nagre-request na Mr. Destiny, throwback naman ang pakita mo kasi nakakaumay naman pag kay Catherine at kay Alden. Halata namang scripted lang. Halata namang showbiz lang. Hindi po katulad na to, mga kaaldab. Yung mga panahon na walang hindi uso yung scripted. Di po ba? Yung hindi uso yung kumbaga yung tipong gagawin mo, yung mga prank-prank, di po ba? Kasi dito mga kaaldab, kita mo na si Mengay walang hawak laging papel. Hindi siya lagi nagbabasa o nakikita man lang on off cam na nagbabasa ng script. Talagang kumbaga kung ano yung lalabas sa bibig nila, kung ano yung ikasisiya nila, talagang binibigay po nila. Kaya nga sabi ni Paulo, walang scripted sa one for all for one. Lahat ng mga nangyari doon, totoo. Doon pa lang may mali na eh. Di po ba? Doon pa lang masasabi mo na bihira lang po magsalita si Paulo. Although sinabi yan ni Alan Kay at ni Jose, pero sinasabi nila komedyante daw yan eh. Pero nung si Paulo na po yung nagsabi na walang script, hindi scripted ang Kalye serye, ang one for all for one, doon pa lang panalo na po ako eh. Ang ibig sabihin lang po niya, mga lumabas sa bibig nila, totohanan na. Hindi siya yung tipo na nililin lang po nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, masaya po kami kapag nakikita namin sina Alden at si Maine. Ito po yung hindi nila naiintindihan. Yung fandom, kung papaano nabuo ang napakalaking fandom. Kapag nakaka-encounter po ako ng mga mommies, mga titas, mga senyor, nakakapagkwentuhan natin na keso, alam mo Mr. Destiny, bumili pa ako ng sarili kong TV, inilagay ko sa kwarto ko kasi pagdating ng tanghali, gusto ko nakapokus lang ako sa Aldab, gusto ko walang makikialam, andun ako manonood, tapos lalabas ako ng bahay na masaya, yung iba yung aura. Real talk to, totoong naganap to at totoo po ito mga kaaldab. Tapos sabi niya, yung mga ibang komento naman po sa akin, alam ba Mr. Destiny, pagsapit ng alas ng araw ng Sabado, alas 10:30 pa lang tapos na sa gawain, nakapaghugas na sila, nakapaglaban na sila, tapos nakapagsaing na, nakapagluto na, para pagsapit nga daw ng 11, iinitin na lang o magluluto na lang ng ulam. Kumbaga nakapagsaing na, pagkatapos daw po ng 11:30, ayan na, kakain na. Kumbaga habang kumakain, nanonood ng Eat Bulaga, sumasabay po daw talaga sila sa pananghalian. Real talk to mga kaaldab. Kasi ito yung sa bagay mga kaaldab, tayo nga naranasan po natin na pumila ng maaga sa Broadway para lang po makapasok, para lang po kumbaga makuha yung capacity sa loob ng Broadway. Tapos sasabihin nila na kumbaga mga scripted, wala pong script at hindi po binabayaran yung mga taong kumbaga para lang makapanood. Kailangan mo maghatak ng mga tao, kailangan mo na kumbaga kumuha ng mga nasa labas para lang panoorin ng show nyo. Walang ganon. Although sa panahon ngayon, ito nga po yung pagkakaiba mga kaaldab na sa dati at sa ngayon. Kasi sa ngayon, puro scripted na eh. Di po ba yung may mga halatang halata na po na magagaling na sumagot. Samantalang nung mga panahon nito, nag-iisip pa sila Mengay, si Alden. Pero gaya na sinabi natin, matalino po si Maine, matalino po si Alden. May mga bagay-bagay po na hindi po talaga sila paniniwalaan. Biruin mo 2015 hanggang 2019, sa tingin nyo wala po bang na-develop, walang nabuo?
Common sense na lang po yan mga kaaldab. Sa mga ayaw pong maniwala, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Pero bago yan, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Remind ko lang po, yung mga post po ni Mengay, pansin nyo naman po na hindi siya umaayon sa mga sinasabi ng Armin. Kaya lang syempre Armin yan eh. Bawat post ni Main, pabor daw sa kanila. Bawat update ni Main, pabor daw po sa kanila. Kaya nga tanong, sigurado po ba silang si Main na nag-post noon? Sigurado po ba sila na si Main talaga ang gumawa noon? Eh dami account lang naman po karamihan ang gumagawa noon. Walang social media o hindi po nagpo-post si Mengay sa social media. Sinasabi lang po nila na post to ni Main para makakuha ng simpatya. Para lang masabi na kumbaga updated sila. Kaya nga ito yung pinagtataka ko. Bakit ang sinasabi ng mga taga District 1 hindi umalis si Congressman Arjo? Bakit daw po tuloy-tuloy ang pamimigay ng relief goods sa kanilang nasasakupan o sa kanyang nasasakupan? At never po daw itong umaalis. Paninira lang daw po yan dahil malapit na nga po ang eleksyon. At hindi na siya mananalo pag ganyan ang ganyan. Di po ba? Siya lang naman po kasi yung kongresista na bukod sa napakaraming issue, malimit pang absent sa kongreso. At pinakamarami, siya lang talaga yung masasabi mong mahaba ang bakasyon. 2023 may bakasyon na siya. 2024 bakasyon pa rin. Kaya ang sabi ko ng iba, kalokohan daw yan, sabi ng District 1. Never pong gagawin ni Congressman Arjo na kada linggo magbabakasyon. Kaya nga po daw siya natuguri ang most outstanding congressman. Hindi ka bibigyan ng gawad ng ganyan kung lagi kang nasa ibang bansa at lagi kang absent. For the record lang po. At sabi nga po ng iba, bakit daw po ayaw magsalita ni Congressman? Bakit ayaw niya pagtanggol yung sarili niya? Bakit ayaw niya lumabas at basagin lahat ng nagpapakalat ng impormasyon? Gaya nga po ng sinasabing anak nila, Miss Ramirez, na ipinost ko lang, ako pa napagbintangan. Gumagawa daw ako ng issue. Ay po ba? Tapos kay Pauling, kay Bossing, kay Pauling, kay Mengay, ako na naman po may kasalanan. Bakit ayaw magsalita nila? Gumawa sila ng 1 minute na video, nasa Europe sila, ikukwento nila yung kaganapan nila, at magsasalita na rin po sila sa issue. Hindi po ba mabigat yon? Hindi po ba po pwedeng gawin nila Mengay yon at ni Congressman? Ano lang, para sa publicity lang na sa mga naghahanap, sa mga nagtatanong, sa mga isyong kumakalat, ito na po yung kasagutan. Hindi naman po siguro mababawasan yung oras nila sa pagbabakasyon kung magbibigay po sila ng statement o sabihin na natin ng video message para lang sa mga fans na sumusuporta at nagmamahal po sa kanila, para lang masabi na kumbaga wag paniniwalaan yung mga issue, mga sinasabi sa social media, yung tipong ganun na hindi, real talk to mga kaaldab. Siyempre pag meron ganun, nako ipapasa sa channel natin, sa Facebook natin. O ayan, nagsalita na Mr. Destiny. Ano ngayon na masasabi mo? Di po ba? Malaking sampal para sa akin yon. Malaking sampal yon sa mga taong kumbaga nagpapakalat ng fake news. Tapos, siyempre, yan ang gagamitin nila 2 buwan. Puro yun at yun ang pag-uusapan. Pabor na pabor sa kanila. Pero bakit nga po ba hindi ginagawa? Bakit nga po ba tamad na tamad si Congressman? Di sana natapos na yung issue na
nasa Canada si Mengay, pumunta ng California, San Francisco, tapos California. Oh, sana natapos na po yun. Wala eh. Kaya nga po sabi ko sa inyo, mas pumapabor po sila sa akin. Mas naniniwala po sila sa akin. Dahil, kumbaga yung ina-update natin, umaayon po talaga sa panahon eh. Umaayon kila Mengay, umaayon kay Alden Richards. Ang problema lang po, syempre, aldab tayo eh. Lahat ng sabihin natin, lahat ng mga gawin natin, kulto, dilulo, fake news, lahat na maanghang at hindi maganda, yan po talaga ibabato nila. Sinasabi ko lang po ito para lang po klaro. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.